Tatlong araw na tigil pasada ng grupong Manibela umarangkada na ngayong araw. Pero biyahe ng mga jeep normal kahit may transport strike ayon sa LTFRB. Isang oras na ekstensyon sa biyahe ng MRT3 sisimula na mamayang gabi. Bilang ng tren sa MRT at LRT1 na bibiyahe tuwing rush hour, dinagdagan. Oil price hike ay patutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Dating Pangulong Rodrigo Duterte kampante na walang kasong sasagutin sa International Criminal Court. Campaign period para sa local positions magsisimula na sa March 28. Election-related violence inasahan tataas ayon sa COMELEC. At Prime Minister Han Duck-soo muling ibinalik bilang acting president ng South Korea. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 24, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kampante si dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang sasaguting kaso sa International Criminal Court sa panayam kay Vice President Sara Duterte sa The Netherlands. Sinabi nito na tiwala ang kanyang ama na malakas at matibay ang kanyang legal argument. Ipinahayag din ito na nasa maayos na kalagayan na ang dating Pangulo matapos makaranas ng fatigue noong kanyang pre-trial hearing. Sisimula na sa susunod na buwan ang disclosure of evidence kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay nito, inatasan na ng pre-trial chamber ang prosekusyon at defense team ni former President Duterte na ihanda na ang mga ebidensya para sa gagawing disclosure of evidence bago pa ang confirmation hearing na nakatakda sa Setyembre. Binigyan ng hanggang April 4 ang prosekusyon para magsumite ng kanilang mga ebidensya. Habang itinakda naman sa April 11 ang deadline para magsumite ang kampo ni former President Duterte ng kanilang obserbasyon kaugnay sa mga impormasyong isasubmit ng prosekusyon. Pinangunahan muli ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kampanya ng mga pambato ng administrasyon sa 2025 midterm elections. Sa pagkakataong ito, 11 na lang mula sa 12 kandidato ang ipinananawagan niyang suportahan. Narito ang report ni Nel Maribuho. Sumama muli sa kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Cavite at Laguna si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa parehong rally, hindi nabanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati ang ate na si Senator Amy Marcos na absent sa naturang sortie. Sa probinsya ng Laguna, 11 kandidato lang mula 12 ang ipinanawagan ng Pangulo na suportahan. Kaya po, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Naganap ang talumpati ng Pangulo ilang araw matapos ang pagdinig ni Senator Amy sa naging pag-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon naman sa senadora, walang problema sa kanya kung hindi siya nabanggit ng kanyang kapatid na si PBBM. Yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Matagal na rin anya silang hindi nagkakausap na magkapatid. Matagal na rin yung tiis ko sa totoo lang. Nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid kundi sa publiko. Sa isang hiwalay na panayam, sinabi naman ni Navotas Representative at Alyansa para sa Bagong Pilipinas Campaign Manager Toby Chanco na wala pang pinag-uusapan kung tatanggalin si Senator Amy sa slate ng administrasyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nilinaw ni Senador Amy Marcos na wala siyang balak siraan ang administrasyon ng kanyang kapatid sa pagsasagawa ng Senate hearing. Kinumpirma rin ng presidential sister na kaibigan niya si Vice President Sara Duterte maging sa labas ng politika. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Nagsisigawan at nagtataasan ng boses. Ganito ay sinalarawan ni Senador Amy Marcos ang sitwasyon sa pangunguna nito ng pagdinig sa Senado kaugnay ng pagpapasuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Aniya, hindi niya akalain na kung ano-ano ang maibubunyag sa Senate hearing habang ang pakay niya lang ay magkaroon ng kaliwanagan ng kontrobersyal na pangyayari. Bukod dito, malalim din anya ang kanyang pinaghuhugutan dahil nang dalhin si Duterte sa The Hague, Netherlands ay wala siyang ibang naaalala kundi ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pumasok ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Honestly, I was investigating as senators are obliged to do the intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Dagdag pa ng senador, hindi niya ginawa ang investigasyon ng Senado dahil sa endorsement, lalo pat dumalo sa pagdinig si Vice President Sara Duterte. Gayunman, nagpapasalamat ito sa pakikilahok ng pangalawang Pangulo sa kabila ng mga issue ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Yes. Magkaibigan naman kami sa politika, kaalyado, dapat. At sa labas ng politika, kaibigan ko pa rin. Siyempre, may panahon na naaasar yan sa akin. May panahon na gusto ko rin siyang awayin. Pero sa palagay ko, hindi nakakatulong yon. Kapag hindi nakakatulong, hindi ko na pinapatulan. Sa ngayon ay hindi pa rin nagbibigay ng konklusyon si Senador Amy Marcos kaugnay ng pag-aresto kay former President Duterte. Pinag-aaralan pa rin ito kung magsasagawa pa ng ikalawang Senate hearing kaugnay ng issue. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inihayag ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang ilan pang kahina-hinalang pangalan ng recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte at ng Department of Education noong ito pa ang kalihim ng kagawaran. Sa pagsusuri ng Kongreso sa listahan, natuklasan ang mga recipient na may pangalang Amoy Liu, Fernan Amoy at Judy Asim. Gaya ng mga naunang pangalan, wala ring birth, marriage o death record ang mga ito sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay VP Duterte, hindi niya masagot ang issue sa confidential funds dahil hindi nito alam kung anong ginawa ng Kongreso sa ebidensya laban sa kanya. Hindi rin ito alam kung ang mga dokumentong ito ba ang isinumite ng Office of the Vice President. Iginiit ng isang House prosecutor na posibleng maapektuhan ang pagtitiwala ng publiko sa government institutions sa pagkaantala ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. February 5 nang impeach ng House of Representatives si BP Duterte, subalit inaasahang sa Hulyo pa posibleng masimulan ang paglilitis sa kanya ng Senate Impeachment Court. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Cos live. Rosalie, paano nasabi nitong mambabatas na posibleng maapektuhan ang tiwala ng publiko sa government institutions sa pagka-delay nitong impeachment proceedings laban kay BP Sara? Bernard, ipinaliwanag ni House Deputy Minority Leader, 4Ps Party List Representative Marcelino Libanan ang dahilan kung bakit urgent o madalian dapat ang lahat ng impeachment trials. Si Congressman Libanan ay isa ring miyembro ng House Prosecution Panel. Ayon sa kongresista, posibleng maapektuhan ang pagtitiwala ng publiko
sa government institution sa pagkaantala ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa nito, dapat maisagawa agad ang impeachment trial upang mapigilan ang panghihimasok sa proseso. Habang nananatili umano sa pwesto ang isang impeachable official, mas umiigting ang banta ng obstruction. Maaaring sa pamamagitan ng intimidation o pananakot umano sa mga testigo, manipulasyon sa sistema o iba pang paraan para makaiwas sa pananagutan. Giit pa ng kongresista, ang agarang aksyon sa isang impeachment complaint ay nagpapakitang hindi kinukonsinti ang mga maling nagawa ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Magdadalawang buwan na ang nakalipas mula nang i-impeach ng House of Representatives si VP Duterte. Gayunman, sa Hulyo pa pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., inaasahang masisimulan ng Senate Impeachment Court ang paglilitis sa Vice Presidente. Balik sa'yo, Bernard. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives. Tuloy-tuloy ang pagdinig ng Kamara sa pagkalat ng misinformation, disinformation at fake news online. Kaugnay nito, nagbabala ang House Triple Committee na nanganganib na patawan ng contempt ang mga maninira sa kanila. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Cos. Maaring patawan ng contempt at posibleng ipag-utos ang detention sa Kamara ng mga maninira sa House Triple Committee. Ito ang babala ng 3 House panels bago matapos ang ikatlong pagdinig sa usapin ng pagkalat ng misinformation, disinformation at fake news online noong Biyernes, March 21. Batay ang warning sa panuntunan ng House of Representatives. We will not allow discussions or attacking, insulting this committee hearing after the suspension of this hearing because you will be in violation of Section 11, letter F of our internal laws. We will be forced to cite you in contempt for in violation of letter F undue interference in this hearing po. Sa huling pagdinig ng TRICOM, dumalo ang ilang social media personalities matapos ipasapina. Kabilang narito sina dating Presidential Communications Operations Chief Attorney Trixie Cruz Angeles, Crisette Chu, Mary Jane MJ Cambao Reyes at Mark Lopez. Napag-usapan sa pagdinig ang pagdalo nina Attorney Cruz Angeles at iba pang Filipino online content creators sa isang China-sponsored seminar noong May 23 hanggang June 5, 2023. Nanggaling umano ang imbitasyon sa Chinese Embassy. Ibinahagi naman ni Attorney Cruz Angeles kung tungkol saan ang dinaluhang seminar ng vloggers at media practitioners. They introduced new techniques in social media, such as short-form social media, how to take them. A lot of them were technical, emerging issues, but they also give a background on China. At least inamin po ng ating resource persons na nakinabang po sila doon sa state-sponsored seminar. Mas naintindihan nila yung paggamit ng mga reels, ng mga threads, ng mga short videos. Ang pakiusap ko lang, sana itong dagdag kakayahan na naibahagi po nila sa inyo ay magamit nyo po para sa kapakinabangan ng bansang Pilipinas. Sa pagdinig, kinumpronta rin ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang social media personality na si Mark Anthony Lopez. Kaugnay ito ng usapin sa West Philippine Sea. He said, "Patriotism my ass. Kayo kaya ang taksil sa bayan dahil sunod-sunuran kayo sa dikta ng Amerika. Booking na ang kawalang hiyaan mo, J. Tariela." And okay, then, yes. Series of postings, sir. Yeah. Among these news or information that I have been able to obtain is that the United States is using the Philippines to promote its agenda in the South China Sea. And it is on Google, it is in the news. And okay, the basis of my assertion about Commodore Tariela is very striking because yung pong ginagamit niya mga terms regarding the South China Sea issue is very similar to the United States propaganda regarding the South China Sea issue. And it is also on record that Commodore Tariela has been to the United States, has been very supportive
of the assertive transparency that is being propagated by the United States in the South China Sea. So, sir, this is a good example of how, like Mr. Lopez is countering our factual narrative in the West Philippine Sea. And this is the reason why we need to counter fake news purveyor like Mr. Mark Lopez spreading wrong information about our fight in the West Philippine Sea. Ito ang dahilan kung bakit ang hirap nating pagkaisahin ng mga Pilipino sa mga pagsasalita na katulad ni Mark Lopez na ganyan, that he never hesitates to call out the aggressive actions of the People's Republic of China. And he appears to even side with the People's Republic of China's narrative. Ang ilang social media personalities hindi naman napigilang maging emosyonal sa pagdinig matapos sitahin sa ilan nilang post sa social media platforms. Gaya ni Crisette Chu na pinagsabihan sa post nito tungkol sa pamigay ng ayuda ng gobyerno. On December 28, 2024, Ms. Crisette, Yes, sir. you said in Tagalog, ang tanga ng gobyernong to, not just as leaders, but as human beings. Ipapamudmod sa mga naka-braces na nagbabakasyon abroad ang AKAP money tapos utang ng 629 billion. Yung budget ng ayuda this year na pinibigay kung kani-kanino na nag-mall tour pa yung mga tanga na 500 billion uutangin ulit. I apologize for saying the word tanga in my post. Maraming salamat, Mr. Chair, for admitting that, no? Siguro naman, makikita mo naman ang gobyerno, sasabihin mo mga tanga kami, siguro, pinapalagay mo, alam mo sa akin, Mr. Chair, ang pinapalagay ni Ms. Crisette, yung audience niya, mga tanga eh. Yun ang pinapalagay mo. Hindi ang gobyerno. Yung audience mo, mga tanga, kaya papaniwalaan nila ang sinasabi mo sapagkat yung audience mo mismo ang hindi nakakaintindi. Si Mary Jane MJ Kiambao Reyes naman, humingi rin ng paumanhin kaugnay ng social media post nito sa issue ng extrajudicial killings o EJ case. Sinabi niya, facts to eh. Nakalagay, facts. Many are completely unrelated to drugs or EJ case. Some of them are still very much alive. You said you do not have any documents on that. Now look, Miss MJ, you are accountable to the victims and you are accountable to us in the Quadcom. Pinasinungalingan mo kami. Pinasinungalingan mo ang mga victims. Now look, if you do not apologize right now, you listen. Yes, Your Honor. If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. I apologize, sir. And tulad nga po ng sabi ko kanita, sa susunod po ay maghahanap na lang po muna tayo ng mga under oath. At okay, hindi po tayo magre-rely sa mga balita ng news. Salamat po. Okay po. Kaya fake news. Yan ang ibig sabihin, non-fake news. Sa April 8 ang tentative schedule ng susunod na pagdinig ng House TRICOM. Muli namang naglabas ng warning ang TRICOM sa 24 social media personalities na no-show pa rin sa pagdinig sa kabila ng inilabas na show cause order sa kanila. Papadalhan na ang mga ito ng subpoena. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang kontribusyon ng Philippine Army sa pagpapanatili ng kapayapaan. Sa talumpati ng Pangulo sa 128th founding anniversary ng Philippine Army, pinuri niya ang mga ito sa pangako sa national defense, constitutional integrity at public safety. May paalala naman ang Commander-in-Chief sa Army sa harap ng pagsubok. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang tapang at husay ng isang sundalo. Kinakailangan na ang panindigan hindi natitinag sa harap ng pagsubok, ang prinsipyong hindi nababaluktot ng takot o pangamba,
at ang pusong laging handa maglingkod ng tapat at walang hinihintay na kapalit. Pinagkakakitaan umano ng ilang individual, partikular sa Timor-Leste ang kaso ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla. Dagdag pa ni Secretary Remulla, immature pa ang justice system sa Timor-Leste. Narito ang report ni Dante Amento. Maghahain ay ng motion for consideration o apila ang Department of Justice sa Timor-Leste Court of Appeal. Kaugnay ito sa pagbaliwala sa hiling ng Pilipinas na i-extradite o pauwiin si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. We'll file a motion for reconsideration. It's very hard to predict an immature justice system at work. Very immature pa yung justice system ng Timor-Leste. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng korte, lalo na kasama sa naging basihan nito sa pagbaliktad ng naunang desisyon ay dahil sa may death penalty umano sa Pilipinas. Just the notion that we have a death penalty to implement in this country is really crazy. There's no basis for the decision. So it's obvious that some people are making money out of this. Maybe the lawyers or maybe more than the lawyers. Kabilang din sa naging basihan ng Timor-Leste Court sa kanilang desisyon ang pagbawi ng ilang testigo sa kanilang salaysay at sinabing napilitan lang umano silang pumirma sa affidavit na inihanda ng mga pulis at militar na nagsasangkot kay Teves sa krimen. Inaasahang kakausapin ng DOJ ngayong linggo ang biyuda ni Governor Ruel Digamo na si Mayor Janice Digamo kaugnay sa mga susunod nilang hakbang. Tiniyak ng DOJ sa mga biktima ng Pamplona Massacre na hindi sila tumitigil para mapauwi at harapin ni Teves ang mga kaso niya dito sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malaki ang posibilidad na bumisita sa White House si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Maaaring maganap ito pagkatapos ng pagbisita ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Pilipinas sa March 28 hanggang 29. Si Hegseth ay nakatakdang makipagkita kay Pangulong Marcos at Defense Secretary Gilbert Teodoro. Nauna nang sinabi ni U.S. Department of Defense na magtutungo si Hegseth sa Pilipinas upang isulong ang mga layunin ng pangseguridad at makipagkita sa U.S. at Philippine forces. Magpapatupad ng pansamantalang toll relief ang NLEX Corporation. Ito ay para sa northbound na bahagi ng expressway mula Balintawak hanggang May Kawayan. Ito ay iiral simula ngayong Lunes ng tanghali, March 24 hanggang sa muling mabuksan ang lahat ng 4 na lane ng Marilao northbound area. Muling humingi ng paumanhin at pangunawa sa publiko ang NLEX management kasabay ng pagtitiyak na ginagawa nila ang lahat upang agad na matapos ang pagsasaayos sa nasirang bahagi ng tulay sa lugar. Bad news para sa mga motorista. Makalipas ang ilang magkakasunod na linggo ng oil price rollback, muling tataas ang presyo ng langis bukas araw ng Martes, March 25. Base sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 40 centavos ang kada litro ng diesel, habang piso at 10 sentimos naman ang magiging dagdag sa presyo ng gasolina at 40 sentimos din na patong sa presyo ng kerosene. Pangunahin sa mga dahilan ng muling pagtaas ng presyo ng langis ang geopolitical tension, gayon din ang inaasahang pagtaas ng oil demand sa China. Ipatutupad na mamayang gabi ang dagdag na 1 oras na extension sa operating hours sa MRT-3 ayon sa Department of Transportation. Bukod dito, meron na ring dagdag na 1 tren na i-deploy tuwing rush hour sa MRT at LRT-1. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, anong oras na ngayon ang last trip sa MRT-3 at para saan din itong idinagdag na tren sa MRT at LRT-1?
Ela, doon sa magkabilang dulo ng istasyon ng MRT3 na huling bumabiyahing tren sa North Avenue Station sa Quezon City, magiging 10:25 PM na yung last trip simula mamayang gabi. Habang sa Taft Avenue Station naman sa Pasay City ay magiging 11:04 PM na yung last trip. Yung mga dagdag naman na trends ayon sa DOTR ay tugon na rin yan doon sa isinagawang tigil pasada ng transport group na Manibela. Ang pinagkaiba lang, yung sa MRT3, yung kanilang dagdag na tren ay permanente na, habang yung sa LRT1 naman ay temporary lang habang merong tigil pasada yung transport group na Manibela. Inanunsyo ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na simula mamayang gabi ay ipatutupad na ang extension sa operasyon ng MRT3. Officially extended na po ang hours ng MRT3 today. Starting today plus 1 hour tayo sa gabi. Nagdagdag na rin ng additional train ang ating MRT3 today, no? Ang North Avenue Station sa Quezon City mula sa dating 9:25 PM na last trip, magiging 10:25 PM na. Habang yung Taft Avenue Station naman, Pasay, kung dati 10:04 PM, magiging 11:04 PM na ang last trip simula mamayang gabi. Gayunman, ayon kay Secretary Dizon, maaaring magkaroon ng adjustment sa oras ng operasyon ng MRT3 pagsapit naman ng weekend. Ang oras anya para sa extension sa gabi ay babawiin tuwing weekend. Ibig sabihin nito anya, maaari namang late na magbukas ng operasyon ang MRT sa weekend. Merong maintenance hours ang MRT3 na makokompromiso sa adjustment na 1 oras sa gabi, kaya naman kailangang i-adjust ang oras sa weekend. So yung mawawalang oras dahil dun sa 1 oras na dagdag pag weekday, babawiin natin sa maintenance sa weekend. So yun ang naging parang out of the box solution natin. No? Samantala, simula din anya kanina, meron ng isang tren na dagdag na bibiyahe sa MRT3. Kaya nitong makapagsakay ng nasa 1,300 na mga pasahero, kaya inaasahang luluwag na sa MRT3 tuwing rush hour. Bukod sa MRT, meron din anyang dagdag na isang tren ang bibiyahe sa LRT1 tuwing rush hour. Ella, na ipaliwanag din kanina ni Secretary Dizon na yung adjustment na 1 oras sa gabi sa operating hours ng MRT3 ay isasagawa lang tuwing weekdays. Kapag ka weekend, walang adjustment sa gabi. Ayon kay Secretary Dizon, yung weekdays kasi, yan yung merong mga demand sa mga pasahero kapag gabi, kaya ng mga empleyado sa mall at yung mga call center agent. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Mula dito sa Quezon City, balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Umarangkada na ngayon ang 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela bilang pagtutol pa rin sa isinusulong na Public Transport Modernization Program ng pamahalaan. Pero ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, tila hindi naman ramdam ang tigil pasada dahil sa normal naman nila ang biyahe ng mga jeep ngayong araw. At para sa detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, paano nasabi ng LTFRB na hindi naman ramdam ang tigil pasada ng grupong Manibela? Magandang tanghali, Bernard. Ayon kay LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton Jr., bagamat nga nagsagawa ng tigil pasada ang grupong Manibela ngayong araw, ay marami pa rin naman nila nga jeepney driver ang pumasada ngayong araw. Sinabi ni Attorney Inton na hindi anya solusyon sa ngayon ang tigil pasada at kung mayroon silang tinututulan ay maaari naman nilang idulog na lang ito sa korte. Ito ang isang mensahe natin doon sa mga nagtitigil pasada.
perhaps they have to try other avenues na ilabas nila yung kanilang hinaing, di ba? Kasi may polisiya tayo. Kung itong polisiyan to ay ayaw natin, di ba? Then you can go to courts to question that policy. But to have a tigil pasada every now and then. Kanina ay nagsimula na ang unang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela. Ayon sa Manibela, nasa mahigit 20 lokasyon ang pinagsasagawaan nila ng tigil pasada sa Metro Manila at ilang karatig probinsya. Bagamat hindi sila tutol sa modernisasyon, iginigiit nila ang kanilang pagtutol sa consolidation at PUV phase out. Ang gusto lang po namin, marehistro po ang aming mga traditional jeepney. Mabigyan po kami ng 5 taong prangkisa at mag-resign po si Chopilo Guadis. Yan lang po. Isama na po nila si Ortega. Yan po kasi yung mga... Kanina sa bahagi ng Commonwealth, pahirapan ang ilang pasahero na makasakay ng jeep na sinabayan din na mabigat na daloy ng trapiko. Kaya ang ilan sa ating mga kababayan ay na-late sa kanilang pagpasok. Bernard, kanina kakwento nga ng ilan sa ating mga nakapanayam ay dati ay hindi naman sila inaabot nga ng 20 minutes na pag-iintay bago nga makasakay ng jeep. At yan mo ng ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Bernard. Benedict, kanina na-browse ko sa social media, may mga post itong Manibela na di umano ay mga apektadong pasahero ng kanilang tigil pasada. Ito ba ay nakarating na sa LTFRB at nakumpirma nila kung totoo yon? At kung totoo man, meron ba silang ginawang aksyon? Bernard, kanina ay natanong nga rin doon kay spokesperson na Attorney Inton yung kung may yung bilang, kung ilan yung bilang ng mga naapektuhan at ayon nga sa kanila ay kasalukuyan nilang kinukuha yung bilang na mga naapektuhan nitong tigil pasada at siniguro rin naman nila na magpapadala sila ng mga magbibigay ng libreng sakay sa mga maapektuhang commuter, Bernard. So identify naman nila ng LTFRB kung meron nga na mga affected passengers at ito'y napapadala naman agad, Benedict, nung sinasabing naka-standby na libreng sakay. Oh yes, Bernard, tama ka dyan. At bukod nga sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay inatasan na nga rin nila yung mga lokal na pamahalaan na magsagawa nga rin ng libreng sakay para nga dito sa maapektuhan ng tigil pasada, Bernard. Huli na lang, Benedict, naitanong mo ba sa Manibela kung nagkaroon na sila ng pakikipag-usap o attempt na makipag-usap sa bagong DOTR Secretary para sa kanilang mga hinaing? Bernard, parehong panig mula sa Manibela hanggang dito nga kay Secretary Dizon ay open nga sila sa dialogo na yan, Bernard. At yung araw o yung kung kailan yan ay antabayan na natin, Bernard. Maraming salamat, Benedict Samson, live mula sa Quezon City. Nagpakalat ng 8,000 pulis ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ito ay para sa seguridad ng 3 araw na transport strike ng grupong Manibela. Para sa detalye, may report si Leia Ilagan live. Leia, kumusta so far itong ginagawang transport strike base sa monitoring ng NCRPO? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Base sa monitoring ng Philippine National Police, generally peaceful pa naman itong unang araw nga ng 3 araw na tigil pasada na inilunsad ng grupong Manibela. Ang National Capital Region naman, Ella, nagpakalat ng 8,000 pulis. Ito upang masiguro na magiging ligtas yung mga dadalo sa tigil pasada. Ayon kay NCRPO Director, Police Brigadier General Anthony Abirin, kabilang sa mga idineploy ay ang Civil Disturbance Management Contingents na magbabantay sa mga matataong lugar, transport terminals at commercial zones. Ipinakalat din ng NCRPO sa mga pangunahing kalsada upang mapanatili ang kaayusan sa gitna ng transport strike.
Inactivate na rin ng NCRPO ang Reactionary Standby Support Force para magbigay ng dagdag na puwersa kung kinakailangan. Bukod dyan, Ella, may mga nagpapatrolyang pulis gamit ang mobile patrols, foot patrols at motorsiklo para sa mabilis na pagtugon naman sa anumang insidente. Nakipag-ugnayan na rin ang NCRPO sa mga LGU at iba pang ahensya upang magbigay ng transport assistance katulad ng libreng sakay sa mga maaapektuhan ng strike. Tiniyak din ni Abiri na paiirali ng NCRPO ang maximum tolerance sa pagharap sa mga protesters, ngunit nagpaalala ito sa mga lalahok na igalang din ang batas at karapatan ng bawat mamamayan. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Tuloy-tuloy na ang pagbaba ng kaso ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, nakikitang malaking dahilan nito ang aktibong pakikipagkaisa ng mga stakeholder sa pagkontrol ng sakit sa mga baboy. Ang detalye sa report ni Mia Alonso. Bumaba na ang bilang ng kaso ng African Swine Fever sa bansa. Base sa huling datos ng Department of Agriculture, mula sa 66 na barangay noong Pebrero, nasa 39 na lang ito noong March 14. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, wala na ring active cases ngayon sa Region 4A, liban na lang sa isang naiulat mula sa Santa Maria, Laguna na agad naman aniyang naaksyonan ng ahensya at kontrolado na. Sa ngayon, nakatutok ang kagawaran sa natitirang kaso ng ASF sa Region 7, partikular sa Bohol. Of course, yung active participation natin, yung ng mga lahat ng stakeholders, pati yung improved biosecurity. And of course, yung pagkaroon na rin ng bakuna, though hindi pa ganun kadami. Pero nag-focus kasi doon tayo sa mga areas na nagkaroon ng matinding kaso ng ASF. Ang nakikitang pagbaba ng kaso ay patunay na epektibo ang mga ginagawang hakbang at ang bakuna base sa inisyal na report ng Bureau of Animal Industry. Sa kasalukuyan, 28,000 doses ng bakuna na ang na-administer mula sa 160,000 na doses. Very timing din na dapat yung bakuna magkaroon ng approval ngayong third o second quarter para pag dumating yung kinakatakutan nila palagi na third quarter store, marami na yung mababakunahan o magiging available na yung bakuna para maiwasan na yung bigla uli na pagsipa ng cases ng ASF which happen normally during third and fourth quarter. Ngayong Abril, target ng ahensya ang approval sa pag-commercialize ng bakuna, kaya patuloy pa rin ang paghihintay sa magiging pagtugon ng Food and Drug Administration kung maisasakatuparan nito. Positibo rin ang hog raisers na makaka-recover ngayong taon ang industriya ng pagbababoy. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang 30 anyos na Swiss national ang isinailalim sa medical evacuation ng Philippine Coast Guard nitong Sabado ng hapon sa Sablayan Occidental, Mindoro. Sa ulat ng PCG, bandang alas 5 ng hapon nang makatanggap sila ng isang tawag mula sa isang Nicole Obias na humihingi ng tulong upang ma-evacuate ang kanilang bisita sakay ng kanilang motorbangka. Agad nakipag-ugnayan ang Coast Guard sa Sablayan Station sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at pinuntahan ang lokasyon. Napag-alamang nakaranas ng hirap sa paghinga ang dayuhan matapos ang sunod-sunod na diving activities. Agad namang iturn over ang dayuhan sa MDRRMO upang ito ay masuri at dinala sa District Hospital ng Sablayan Occidental, Mindoro. Sa gitna ng kampanya ng pamahalaan laban sa mga dayuhang pugante, nahuli ng Bureau of Immigration ang isang grupo ng POGO workers na tangkang tumakas sa bansa. Ayon sa BI, ang mga nahuli ay may kaugnayan sa Lucky South 99, isang POGO company na ni-raid ng mga otoridad sa Porac, Pampanga. Narito ang report ni Jed Neresina.
Naaresto ng Bureau of Immigration ang 5 blacklisted Chinese nationals sa Zamboanga International Airport noong Sabado, March 22 sa isang operasyong pinangunahan ng BI Intelligence Division at Fugitive Search Unit. Kinilala ang mga naaresto bilang sina Ying Guanzhen, Yang Jinlong, Liu Xin, Shen Kan at Lu Honglin. Ayon sa BI, 2 sa mga naaresto ay wanted sa China habang lahat ay nauugnay sa Lucky South 99, isang pogo company sa Porac, Pampanga na ni-raid noong 1 taon dahil sa umano'y iligal na mga aktibidad. Lumabas sa investigasyon na tinangka ng grupo na tumakas sa bansa gamit ang backdoor sa Tawi-Tawi papuntang Sabah, Malaysia sa tulong umano ng isang transporter upang makaiwas sa mga otoridad. Ngunit nahuli sila ng mga otoridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM matapos magkaaberya ang kanilang bangka malapit sa Languyan Island, Tawi-Tawi. Sa kasalukuyan, hawak na ng Philippine National Police o PNP ang 5 naaresto habang inaayos ang kanilang deportation proceedings. Nagpasalamat si BI Commissioner Joel Anthony Viado sa government intelligence agencies dahil sa kanilang mahigpit na koordinasyon na nagresulta sa matagumpay na operasyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipagbabawal na ng Bureau of Immigration ang pagkakaroon ng layover sa deportation flights ng mga dayuhang sangkot sa Philippine Offshore Gaming Operator sa POGO. Base sa inilabas na resolusyon ng BI, tanging sa direct flights na lamang isasakay ang mga ipinadideport na foreign POGO workers, maliban na lamang kung talagang walang direct flight sa bansang pagdadalhan sa mga ito. Layo nito na mapigilan ang posibilidad na makatakas at lalo pang lumawak ang kanilang operasyon sa ibang mga bansa. Katuwang ang Department of Justice sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Immigration sa mga airline company para sa maayos na pagpapatupad ng bagong direktiba. Inaasahan na ng Commission on Elections o COMELEC na tataas ang election-related violence o karahasan pagsapit ng kampanya para sa mga lokal na kandidato. Partikular sa mga lugar na matindi ang tunggalian sa politika. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, kailan ang simula ng local campaign period at bakit inaasahan ng COMELEC na madaragdagan ang mga insidente ng karahasan dahil dyan? Magandang tanghali, Bernard. Sa Biyernes na March 28 ay magsisimula ang pangangampanya para sa mga lokal na kandidato. Mula po yan, tumatakbong gobernador hanggang sangguniang panlungsod o bayan. Tatagal ang campaign period ng mga local candidate ng mahigit 40 araw. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, inaasahan nilang tataas ang kaso ng karahasan sa halalan kapag kampanya sa lokal. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, ito ay batay na rin sa matagal ng karanasan. May mga lugar na talagang matindi ang tunggalian sa politika at mayroon namang habang nangangampanya ay nanggugulo. Kabilang sa binabantayan ngayon ng mga otoridad ang ilang lugar sa Bangsamoro. Sa nakaraang forum ng mga lokal na aspirants sa BARM, nanawagan ng COMELEC sa mga partido politikal o kumakandidato na bantayan ang kanilang mga tauhan o taga-suporta na iwasang gumawa ng hindi kanais-nais. Samantala, Bernard, mamaya i-deposito na ng COMELEC ang source code ng 2025 election sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Alinsunod po yan sa hinihingi ng batas. Ang source codes ay magagamit kapag may election protest sa hinaharap para maaring maikumpara kung yung nasa Bangko Sentral at yung ginagamit sa aktual na eleksyon ay pareho ba. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Maynila. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang senior citizen sa Daet Camarines Norte na nasagasaan ng tricycle habang patawid sa kalsada. Sa Quezon City naman, isang binatilyo ang sugatan matapos mabangga ng isang 10-wheeled truck. Narito ang report ni Lizelle Nael.
Naka-standby duty sa isang event ang UNTV News and Rescue nang may mangyaring aksidente sa labas ng venue sa Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte bandang alas 8:30 ng gabi nitong Biyernes, March 21. Nabangga ng tricycle ang tumatawid na senior citizen. Nadatna ng rescue team na nakahiga na sa gitna ng kalsada ang 70 anyos sa biktima kaya kaagad nagsagawa ng assessment. May malay ang biktima at nakakausap, subalit hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Nagtamo ito ng bukol at gasgas sa kanang noo, maliit na gasgas sa kanang braso at kaliwang hinlalaki na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Inendorso ng grupo ang pasyente sa BFP Daet Rescue Unit at dinala sa Camarines Norte Provincial Hospital. Habang binabaybay ng UNTV News and Rescue Team ang kahabaan ng Quezon Boulevard patungong Quiapo, Manila, ay namataan ng grupo ang isang lalaking nakahandusay sa U-turn slot na malapit sa Quezon Avenue sa Quezon City. Kaagad namang nilapitan ng team ang lalaking nagtamo ng hiwa sa kanang kamay at hinihinalang bali sa kanang binti. Matapos lapatan ng first aid ang 17 anyos na lalaki, dinala ito sa UST Hospital. Ayon sa nakasaksi sa aksidente, bigla na lamang umanong sumulpot ang biktima na motorcycle rider sa gilid ng 10-wheeled truck. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natagpuan na ang 4 sa 6 na foreign nationals na napaulat na nawawala noong nakaraang linggo habang nagtetrekking sa kabundukan ng Valencia, Negros Oriental. Ayon sa Valencia Municipal Police Station, 4 sa kanila ay narescue sa Sitio Kanguntol, Barangay Silab, Sabado ng hapon. Ang 4 na dayuhan ay sina Wolfgang Slendker, Alvin Fink, Anton Chernov at Terry DeConten. Ang 4 ay nahiwalay sa 2 pa nilang kasamahan habang patungong Balin sa Sayao, Twin Lakes Natural Park noong Miyerkules. Ang 2 ay naunang na-rescue noong Biyernes. Dinala ang 4 sa Negros Oriental Provincial Hospital para sa medical assessment dahil sa naranasang hypothermia. Nasagip ang isang Pincur's hawk eagle na may scientific name na Nicetus pincari ng isang concerned citizen sa barangay Nuling, Sultan Kudarat. Ang naturang lawin ay may bigat na 2.51 kilograms at wingspan na 99 cm. Agad itong isinurrender sa Community Environment and Natural Resources Office o CENRO para sa maayos na pangangalaga at rehabilitasyon. Ayon sa DNR, ang Pincur's hawk eagle ay kilala din sa tawag na South Philippine hawk eagle ay isang endemic species sa Pilipinas at kalimitang matatagpuan sa isla ng Leyte, Samar, Negros, Basilan, Bohol at Mindanao. Pinawalang bisa ng South Korea Constitutional Court ang reklamong impeachment laban kay Prime Minister Han Duck-soo. Dahil dito siya na muli ang acting president ng South Korea. Ayon sa korte, na-dismiss ang impeachment case laban kay Han sa botong 5-1 sa 8 justices, habang 2 maestrado ang tumutol sa kaso sa simula pa lamang. Naluklok si Han bilang presidente nang masuspindi si Yoon Suk-yeol dahil sa pagdeklara nito ng martial law. Umabot na sa mahigit 50,000 ang nasawi sa mga Palestinian simula ng bakbakan sa Southern Gaza. Ayon sa Palestinian authorities, nito lamang weekend ay nasawi ang Hamas political leader na si Saal al-Bardawil nang maglunsad ng panibagong airstrike ang Israel. Libo-libo pang Palestinian ang nagsilikas habang nasa 30 Palestinians ang nadagdag sa tala ng panibagong casualty ng puntiryahin ng Israel ang mga lugar ng Rafah at Khan Yunis. Wala pang komento ang Israel sa pangyayari. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan,
Mula sa aklat ng Job, Kapitulo 28, versikulo 28, na nagsasabi, "At sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita sa anumang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Magandang hapon.